Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jun and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ang pag-uusapan po natin, Sandro Marcos, huling-huli sa bibig. Personal pala ang kanyang dahilan sa pagpirma para ma-impeach si VP Sara. Huling-huli po Kasi alam nyo, kapag may mga ginagawang kasamaan, kapag may mga ginagawang kabulastugan, nahuhuli talaga nabubuking. Lalong-lalo na marami ang nabubuking sa sarili nilang bibig. Yan po ang ating pag-uusapan at idadagdag po natin. Ito pong si Tambaloslos ay sasampahan daw po ng criminal charge. Dahil po sa mga blanco-blankong papeles at mga insertion. Yan po ang maganda. Tama lang na may gumawa nito. Hindi po pwedeng palampasin po ito. Dapat at least mag-try. No? Sampahan ng kaso. Criminal case po ito. Kulong po ito kapag nahatulan hanggang sa Supreme Court. Kulong po ang katumbas nito. At syempre meron pa may fine pa yan. So yan po ang ating topic. Umpisahan na natin kay Sandro Marcos. Ito po yung interview ni Sandro kahapon. No? Ipi-play po natin. Ito po. Well, katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan na sa impeachment complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? So, yan po ang sabi ni Sandro Marcos. Talaga namang huling-huli sa bibig. Ang reason niya kaya siya pumirma para ma-impeach si VP Sara ay personal reason. Dahil daw po sa nabanggit ni VP Sara nung dati pa, mga ilang buwan na nakakalipas. Ito po'y tandang-tanda ko. At mali yung sinasabi ni Sandro Marcos, hindi kumpleto, kulang. Ang sinasabi ni VP Sara ay hindi direct threat, indirect threat po ang tawag dyan. Dahil may warning. Naalala ko po ito, meron daw silang GC. Kasama si Amy sa GC, si VP Sara, si Bongbong Marcos kasama nga rin Kaya lang hindi raw active si Bongbong dun sa GC na yon. Hindi nagme-message, ewan ko lang kung nagsisin. Nag-message si VP Sara sa GC. Ang sabi niya, pag hindi nyo ako tinantanan, pag hindi nyo ako nilubayan, kumbaga, ganon. Di ko man masabi yung eksaktong sinabi ni VP Sara, pero parang ganito. Pag hindi nyo ako tinantanan, pag hindi nyo ako tinigilan, huhukayin ko yung labi ng tatay nyo at itatapon ko sa West Philippine Sea. Bakit nga nasabi yun? Bakit? Bakit hindi? Kahit man ako Sino ba nagpalibing? Sa lolo mo, Sandro Marcos, baka nakakalimutan mo. Alalahanin mo mabuti. Duterte ang nagpalibing sa lolo mo. At yung sinasabi na papatayin si Marcos, Araneta, Romualdez, ito po'y isang hindi rin direct threat po ito. Parang habilin po ito. Na kung papatayin ako, o pag pinatay nila ako, mayroon pong kinausap si VP Sara. Hindi po ako. Pag pinatay nila si VP Sara, mayroon na siyang kinausap na isang tao. Na igaganti siya. Parang ganun lang yon. Pag pinatay ako, iganti mo ko. Patayin mo rin sila. Mangyayari lang yung threat kapag napatay na si VP Sara. Yan po yung sinasabing indirect threat. Andito po yan sa AI Ito yun An indirect threat.
is above or unclear threat. Unclear threat. Meron pa rito. Ito naman yung direct threat. A significant risk of substantial harm in the workplace. Direct threat can include violent behavior. Naging violente ba si nanakit ba siya ng tao? Hindi naman siya, nagsalita lang siya. Galit siya na nagsasalita. Pero hindi siya nanakit. Yun po yung direct threat. So, dito po sa sinabi ni Sandro, panliligaw po panloloko. Ewan ko, ganito siguro talaga yung pamilya nito Ang hilig mambudol Hindi po eksakto yung ganun ang sinabi ni BP Sara. Mali po ang sinasabi ni Sandro. Siguro, hindi pa ipinanganganak to nung namatay yung lolo niya. O baka baby pa siya nun. 30 taon ang hinintay ng pamilya mo bago malibing yung lolo mo sa libingan ng bayani. O libingan ng mga bayani. Namatay si McCoy, 1989. Presidente pa si Cory nun. Nung namatay si McCoy, nakiusap sila kay Cory na kung pwede, may uwi na sa Pilipinas yung bangkay at mailibing sa libingan ng mga bayani. O siyempre, hindi pumayag si Cory. Ang sumunod na presidente, Fidel Ramos, nakiusap din ang pamilya ni Sandro kay Fidel Ramos. Pero naiuwi na yung bangkay ni McCoy sa ilalim ni Fidel Ramos. Pero hindi pumayag si Fidel Ramos na mailibing sa libingan ng mga bayani. Siyempre magagalit ang mga dilawan Hindi na ipalibing ni Fidel Ramos. Sumunod si Erap, hindi rin na ipalibing si McCoy. Ang sumunod naman si Gloria. 9 years ang termino ni Gloria, ang tagal. Nakiusap din sila kay Gloria. Hindi rin na ipalibing ni Gloria. Nung sumunod si Noynoy, alam nyo, nag-try din sila. Kinausap din nila si Noynoy na tandang-tanda ko, may mga interview yan. Ang sabi ni Bongbong, wag nating alisin ang posibilidad. Alam niyo, parang nanguuto, mailibing lang yung kanilang tatay sa libingan ng mga bayani dahil yun daw ang huling habilin. Pero hindi nila nauto si Noynoy. Sadyang mabait lang ang mga Duterte. Sa Duterte lang, sa panahon lang ni Duterte, nalibing ang tatay nyo, ang lolo mo, Sandro Marcos. Kung ako man, member ako ng pamilya Duterte. Kung ako man, yung ginagawa nyo kay BP Sara ngayon, inaapi nyo, winawalangyaan nyo, ginigipit nyo, lahat na ng kasamaan, ginagawa nyo sa kanya. Kahit man ako, uhukayin ko yung lolo nyo na yan at itatapon ko sa West Philippine Sea. Wait lang kayo. Lahat ng nagdaan na presidente, kinausap ng pamilya mo yan. Pero hindi nila naipalibing yung lolo mo. Kung ako man, membro ng Duterte, ganun din ang maiisip ko. Matapos kung ipalibing yung lolo mo, tapos ganito gagawin. Tapos magagalit kayo pag huhukayin. Sila naman nagpalibing yan. Ha? So wait lang. Sa ngayon, nasa kapangyarihan kayo. Meron pa siyang 2 kapatid. Halimbawang ma-impeach nyo si BP Sara, may 2 pa. Wait lang, malay nyo, isa dyan sa 2 niyang kapatid maging president. Kapag yun ang naupo, kapag nakabalik ang Duterte sa Malacanang, baka pasabugin ni BP Sara. Baka magdala ng tangke yan, pasabugin mo yan. Hindi naman huhukayin ng mano-mano yan. Siyempre may mga backhoe, no? Baka ganun ang gawin ni BP Sara. Na-impeach siya Nawala naman siyang kasalanan. Pina-impeach nyo para manatili kayo sa kapangyarihan. At tuloy-tuloy ang inyong pananalasa, panggagahasa sa pera ng bayan. Wait lang.
malay natin, makabalik ang mga Duterte. Siguro, hindi magdadalawang isip yan. Hindi na rin magpapakabait ang mga Duterte sa inyo. Dahil winalangyaan nyo eh. 'Di ba? Kumbaga parang hindi lalaki kausap, no? Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpalibing dyan. Siguro kinausap niya rin si Bongbong o nagkausap sila na parang hindi lalaki kausap. Tapos ngayon, ganyan ang trato nyo sa mga Duterte. Dahil sa power. Dahil nasa inyo yung power at ayaw nyo ng bitiwan. Kaya ang tanging yung paraan para manatili sa power, ipa-impeach si BP Sara. Pero bago nyo magawa na ma-impeach si BP Sara, kailangan nyo munang i-demonize si BP Sara. Pagmukhain na pinakamasamang nilalang sa buong Pilipinas para ma-justify ninyo yung inyong mga balaking, mga masasamang balaking. Tapos sabi ni Sandro, yung tungkol daw sa papatayin. Papatayin daw yung kanyang ama, ina, at si Tambaloslos. Malinaw naman. Kapag daw siya ay pinatay, si BP Sara, may kinausap na siya. Sinabi niya, patayin mo rin sila. Mangyayari lang ang threat kapag pinatay siya. Hindi po direct threat yun. Indirect threat ang tawag doon. Unclear threat yun. Yun ang tawag po doon. So, pag-usapan naman natin, itong nagbabadya, no? Itong mga binabalak ni Topacio, dating Speaker Pantaleon Alvarez, kasama dito si Bondok, si Jimmy Bondok, at yung dalawa pa, hindi ko kilala. So, dito po sa Kamuning Bakery Cafe, doon po sila nag-press con. Parang media forum, ito po, discussion of the filing of criminal charges against Speaker Martin Romualdez et al. For alleged falsified insertion in the budget worth billions. Matindi po itong kasong ito. Billions po ito. Malamang ito 100 billions. At baka umabot pa sa trillion. Opo. Kasi lahat yan, kwentado yan. May figures yan kung ilang billion yan. Detalyado po yan pag isinampayan sa korte. Ang balak po yata nila, ang magsasampa yata nito si Jimmy Bondok, saka yung isa, yung kasama nila. 5 kasi sila dyan kanina. Ang balak nila sa Quezon City Regional Trial Court, isampa. Maganda sana kung direkta Supreme Court kaagad eh. Kaya lang, kapag mga ganitong criminal case sa Supreme Court, matagal po ito. Matagal po ito bago mahusgahan. Sa Regional Trial Court, medyo mabilis. Medyo mabilis po. Ito ay maganda para malaman din ng buong bayan, buong Pilipinas, na mayroong mga ganitong ginagawa ang administrasyon. Marahil hindi pa, yung mga mahilig sa politika, alam ito. Pero yung mga hindi mahilig sa politika, hindi mahilig na manood ng mga current events na ganito, meron pa rin mga busy sa trabaho. Halimbawa, namamasada ng jeep, namamasada ng tricycle, wala na silang pakialam dyan Kailangan nilang kumayod ng maghapon. 'Di ba? So, marami pang hindi nakakaalam. Kung magsasampa sila at magsasama sila ng media, maibabalita talaga ito. Maibabalita at magkakaroon ng idea, magkakaroon ng knowledge ang mga tao na mayroon palang mga ganito. O syempre, hindi pa yan lahat ng Pilipino paniniwalaan yan. Syempre, may mag-iisip dyan na paninira lang. Lalo na yung mga bayarang vlogger dyan. Ikakalat nila yan, paninira lang. Pero, ang sinasampahan po rito, Speaker of the House. At sinabihan na itong
2025 budget is the most corrupt in the Philippine history. Sinabi rin po yan ni Heidi Mendoza. Mayroon siyang word na sinabi, parang binalasubas ang budget. Parang ganun ang parang ganun ang word. Parang winalangya ang 2025 budget. Si Heidi Mendoza, sikat po yan. Kilalang dilaw na dilaw. Dilawan po yan. Alam nyo, marami pong bumabanat na dilawan dito sa budget na to. Pero, galit din sila sa mga Duterte. Okay lang. Kumbaga, magsanib puwersa tayo na lumaban, magreklamo, kumontra dito sa 2025 budget. Okay lang yan. Pero, mga galit sa Duterte yan. Si Makalintal, narinig ko rin yung pahayag niya tungkol naman sa impeachment. Maganda rin pag-usapan niya. Pero dilaw din po yung si Makalintal. Pero magaling na abogado yan. Ang sinasabi niya, maaaring mag-back to zero ang impeachment. Baka next year pa. magiging void ang impeachment dahil maraming magiging technical issues, tapos yung time, yung oras po ng impeachment proceedings para talakayin ng articles of impeachment, kukulangin po sila. Maraming technical issue ang mangyayari po dito, at baka mawalang saysay yung kanilang effort. Mayroon tayong rules sa impeachment na isang beses lang isang taon tatalakayin, or ang isang beses lang magsasagawaan ng impeachment proceedings, no? Kumbaga, isang beses lang ang impeachment, na ang pagtatalakay sa impeachment. Kasi pwede kang magsampay, no, ng maraming beses. Pero pag nag-proceedings na, isang beses lang. Naintindihan niyo ba? Ulit-ulit ako eh. Baka hindi niyo kasi maintindihan. Kinaklaro ko. Okay, maganda po ito na abangan natin, maisampa. Sampahan na ng kaso yan si Tambak. Hanggang dito na lang. Bye-bye! See you po next time.